Sabay-sabay, thank God. Thank God. I'm blessed. Bakit din pwede po kayo mga brothers and sisters? So kayo lang po sumanda nila yung pagdinig sapagkat sobrang mahalaga po yung aking sasabihin sapagkat hindi po ito galing sa akin. Ito ay Word of God. Sabi natin ito Ito ay Word of God. ay Word of God. So tingin po kayo sa akin. Kayo po ba yung interesado ng makinig? So taas ko pa kayo naman natin makinig. Tingin po kayo sa akin. Our message for tonight was entitled, hindi ko na po ulitin ito para tayo po magkakunapaan. No? Walang kaligin pa. Mayroon lang yung pagkinig. Our message for tonight was entitled, How Jesus Defines Greatness. Sabi natin, how? Sabi, how Jesus defines greatness. greatness. Sumagutin ngayong gabi ito sa liwanag ng salita ng Diyos na nakaralan ko sa pinsan ko nito, Sister. Step. Nakaralan din ko yung lalaki ng Diyos. Sabihin sa kanya ang kinig naman. Okay, sabi nga no, one word is enough for a wise man. Sumagutin, at tinignan kayo gabi ito, paano nililarawan ni Jesus ang tunay na kadahilan. Nakikinig po kayo. Now, dito po sa other translation ng Bible na dala ko, ganito po yung pagkasabi ng pinangalan ng Panginoon. Therefore, whoever humbles, sabi ito no, himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Are you listening? Amen po ba? Amen. So, kung titignan natin ang sa Jesus mamaya, balikan natin yan kung gusto kong sabihin. Okay. So, magpatuloy tayo sa message. Nakikinig po kayo. Now, sa ating magpatuloy, people often define greatness by power, position, and popularity. The disciples asked Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? Kung titignan natin, mga kapatid, madalas ang pagtukoy, di ba? Amen? Madalas, pagka tinutukoy ng mga tao yung salitang kadakilaan, mga kapatid, ang madalas na lumalabas dyan na yung sinasabi natin, mga kapatid na mahal, ito ay ayon sa kapangyarihan, posisyon, at kasikatan. Kaya dito, verse 6, sabi rito, mga kapatid na mahal, tinanong ng mga alagad si Jesus. Are you listening? At that time, the disciples came to him, to Jesus saying, di ba? Yung mga alagad lumapit, hindi para magtanong at para matuto. Kundi para, kumbaga, kaya ka nagtatanong, siguro gusto mo. Ano yung gagawin ko para ako'y sumikat? Ano yung gagawin ko para ako'y maging nakita? Ano yung gagawin ko para lagi akong ma-repress? Ano yung gagawin ko para ako'y nasa posisyon, magandang posisyon? Maganda sana pagkalapit tayo kay Jesus, yung atin mong itatanong ay yung makakatulong sa ating paglatong spiritual. Kasi kung lalapit tayo kay Jesus for our own sake, hindi mo malulugod ang Diyos dyan. Sabi mo, Boy. Jesus, gusto ko tayo. Ay, walang nakagets. Nasa pa kayo na nakikinig. Sabi niyo, praise the Lord. Praise the Lord. Diba? Sabi na sino pinakadakila? And mind you, sabi nito, no? Instead of giving a name, Jesus gave a picture, a child, and told them that God's greatness is very different from the world's. Dito sa atin na magbigay ng pangalan, hindi niya sinabi, di ba? Ang pinakadakilang ay si, di ba? Si Aling Nakila, si Sister Nakila, at si Mamang Nakila. Sa halagang sabi ng Panginoon Kristo, brothers and sisters, na magbigay ng pangalan, nagpakita si Jesus sa isang larawan at anong ginawa niya? Ginalaw niya sa bata. Amen po ba? Amen. Yung isang bata, pinapunta niya sa harap, at inuro sa kanila, dapat ang kailangan ng Diyos ay lubos na naiiba sa pamantayan ng mundo. Sa mundo, yung nakina, yun yung pinagsisilbihan. Kay Jesus, yung nakina, siya yung nagsisilbi. Sabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Ako yun. Ako yun. Tayong lahat yun. Kaya yung lahat ng naroon ko, super duper blessed. Amen. Pinigay ko palang pa. Now, let's talk about Alexander the Great. Ano sabi dito? Tayo natin yung buhay ni Alexander the Great.
The world remembers Alexander the Great because of his power and conquest. Para po sa inyong kaalaman, brothers and sisters, ang istorya ni Alexander the Great, isa po sa pinakasikat na mandirigma. Alam niyo, one day isang araw, nasabi niya sa sarili, halos lahat ng bansa nasakop niya na. Siguro dumating sa punto na nalulungkot siya, bakit sapagkat wala na siya masasabi. Kung titignan natin, di ba, nasakop ni Alexander the Great ang karamihan ng bansa, pero yung sarili niya, hindi niya nasakop. Sabihin mo sa katabi mo katabi, Tabi. kikinig ka ba? Kikinig ka. Amen? Naalala ng mundo si Alexander the Great dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan at mga tagumpay sa pananakot. Yun po kasi yung istorya. Pero dito, tinuturo naman ni Jesus na ang tunay na kadakilaan. Sabihin niyo po, ang tunay na kadakilaan. Tunay na kadakilaan. May konti tatapling na tumibig ko yung dinamo. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kung gaano natin kinukontrol ang iba, kundi sa kung gaano tayo nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Medyo masakit ito na kaunti, pakisabi rin po, diretsa at sabi mo, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. Sabi niyo po sa akin, brother Ed, huwag kang mayabang. Brother Ed, huwag kang mayabang. Amen? Nagmana tayo sa buong lingkod sa iyo. Amen? Nasabot man ng Alexander the Great ang maraming bansa, pero tingnan natin. If you will take a second look, hindi nagtagal ang kanyang hari. Sabi magkapatulan lang, kung sabihin mo sa inyo kami, cool ka na. Cool ka na. Bawal dito yung pinangantor at yung pangit. Bawal daw dato. Amen? Sino yung pangit? Yung mga si Mama. Sabihin mo, alam mo, hindi ka na lang. Kailan? Bago po makalimutan ha. Diba? Merry Christmas po. Merry Christmas nito. Keep the change. Amen? Tinatawag tayo ni Jesus na maging tulad ng mga bata. Amen? Nang ibig sabihin niya, magpakumbaba, umasa, at tapat. No? Yun yun eh. Tulad ng mga bata, di ba, magpakumbaba, umasa, at tapat. Dahil sa, at ang sabi ito, dahil sa tanging ganitong puso, lamang ang nararapat sa mga ng Diyos. Kaya ito yung barometer, ito yung sukatan. Kaya pag wala ka nito, sorry ka na lang. Sabi pag wala ka noon, Pag wala ka noon, sorry ka na lang. sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Now, how did Jesus define greatness? Sabi natin sabay-sabay. Paano nilarawan? Paano nilarawan? Paano nilarawan? Jesus. Ang tunay na kadakilaan. Now, there are three important things na nais ko pong i-impart sa inyo ngayong gabing ito. Pag sinabi kasi i-impart, no, maging bahagi ng buhay natin. So first things first, number one, na pwede natin matutunan dito is yung sinasabi dito, by being humble like a child. Are you listening? Dito natin may kita, brothers and sisters, ang tunay na larawan ng kadakilaan ay yung sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba gaya ng isang bata. Iba po yung gaya ng bata at nag-iisip bata at tutulong. Amen? Amen ba? At nagpipiling bata. Amen? Sabi dito, recognizing our dependence on God, no? It simply means recognizing our dependence on God. On God. Sabi natin, ito'y tumutukoy Ito'y tumutukoy sa pagkilala, sa sa pagkilala, ating pagdepende. sa ating pagdepende sa Diyos. Anong sabi dito mga kapatid? No? Children naturally rely on their parents. Tama o hindi? Diba? Sa natural, brothers and sisters, sa madaling sabi, ang mga bata, no, ay natural na umaasa sa kanilang mga magulang. Diba? At ang sabi dito, brothers and sisters, sa spiritual, tayo naman, okay naman, spirituality, spiritual speaking, tayo naman po bilang mga mananampalataya ni Kristo ay umaasa sa Diyos. Sabi mo, Ikaw umasa ay umasa sa Diyos. James chapter 4 verse 6, tama o may tama? Wala yata. James. God opposes the proud but gives grace, but shows favor to the humble. Wala na po ba yun? Ang Diyos ay sumasama, tumutulong sa nagpapakumbaba, pero sa mga mayayabang, ito ay kanyang pinapahirap. Laban siya sa mga tao. Amen? So, inilagay ni Jesus, kung titignan niyo in verse 2, if you will notice, inilagay ni Jesus ang isang bata sa harapan ng kanyang mga alagad. And he said, brothers and sisters, ito yung nais ko natukoyin kanina.
Then Jesus called